Yan, magandang araw sa bawat isa. Tayo ay nagbabalik sa ating pag-aaral sa cults and occults. At last time, we discussed about the rise of the cults. No, ngayon naman ay pag-usapan natin ay ang patungkol sa how the global religious landscape changed from 2010 to 2020. So, titingnan natin po yung mga religious group, ano yung pinakamalaki, ano yung mga fastest religious na dumadami, nag-i-increase in numbers, para makita natin kung nasa na yung posisyon natin as a Christian. So, titingnan po natin yung world landscape religious, so how it changed from 2010 to 2020. Okay, so wala pa kasing lumalabas na data na latest or ngayong 2025. When I study about the religious landscape changes, parang every 10 years. So before talaga 100 years. So ito pong research sa ito ay galing sa few research center na kung saan ito po ay non-partisan group or researcher na nakabase sa Washington, D.C. At ang kanilang purpose ay to provide information on social issues, public opinion, demographic trends and shaping. At the same time, hindi lang sa United States, kundi sa buong mundo. Kasama na dito yung religion. So, ito po ay reported last June 9, 2025. So, latest lang. So, last month lang. Pero ito pong data na ito ay from 2010 to 2020. At nailabas lang ang data nung June 9, 2025. So, pero bago yon, tingnan muna natin yung regional distribution of Christian last 100 years, the history, okay? 1910 to 2010. Okay, bago tayo pumunta doon sa 2020. Before, ang Christian daw po ay ang pinakamarami talaga ay sa Europa. So, makikita po ninyo yan sa dyan sa inyong slide na isisend ko na yung Europe ay may 60.3% Christian. So, yung pinakamalaki. Okay? At ang pangalawa dyan ay ang Amerika na merong 27.1%. So, yung Europe talaga ang pinakamaraming Christian before. Okay? And then, ang pangatlo ay yung Asia Pacific. So, merong 0.45%. So, sa Asia Pacific ay napakaliit. Okay? I-compare natin sa Europe na 66.3 at sa Amerika na meron 27. While Asia Pacific is only 4.5% Christian. Okay? Yung tinutukoy po ditong Christian, mga kapatid, is not particular only in a Protestant or ito po ay sama-sama na. Catholic, okay, Pentecostal, Charismatic, Evangelical. Ito po yung tinatawag nating Christian. Okay? It's a general term. At titingnan po natin mamaya ng mas detalyado, okay, yung porsyento sa Pilipinas. So, at ang pinakamaliit na porsyento ng Christian before na meron ay sa Sub-Sahara Africa. So, ito pong data na ito ay study globally, no po, percentage ng mga iba't ibang bansa. So, in 2010, compare po natin, makikita po ninyo sa slide, na after 100 years, yung 66.3% from Europe na Christian ay nagbaba or nag-decrease sa 25.9%. So, sobrang laki. Hindi lang 50% ang ibinaba nila, sobrang laki. Kaya lumiit po yung porsyento ng Christianity sa Europe. At ang Amerika naman ang tumaas ng ilang porsyento. From 27% to 36.8%. At ganun din po yung Asia Pacific. Tumaas din from
for 5% Christian, naging 13.1. So, praise God. Ito po ay sa Middle East. Okay? At ganoon din po yung South Saharan Africa ay tumaas din. Naging 23.6% from 1.4. So, North Africa, nagkaroon din po ng percent, bagaman 0.6%. Okay? Yan po yung tinitingnan nating datos, no? Ng world changes ng data po ng religious group. So, tingnan naman po natin yung Christian are the world largest religious group. So, makikita po natin sa data na Christian po talaga yung pinakamalaking datos na meron na religion sa buong mundo. So, sabi po dito, the world's population expanded from 2010 to 2020. So, kanina, tinignan po natin ay yung 1910 to 2010. Ngayon naman po ay tingnan natin yung changes from 2010 to 2020. So, nandito na po tayo. Sabi nga po natin kanina, ito pong datos na to ay inilabas noong June 9, 2025. Pero ito po ay datos noong 2010 to 2020. So, 10 years. So, sabi po dito, Christian remain the world biggest religious group in the world. So, no question about that. Okay? So, makikita po natin yung porsyento dyan ay ang Christian po ay meron pong 2.3 billion all over the world. No? So, napakarami. Ang pumangalawa pong religious group na malaki sa buong mundo, bukod sa Christian, okay, ay Muslims. Napakalawak din po pala. 2.0, okay, billion. And meron din po tinatawag na religiously unaffiliated. So meaning ito yung mga hindi recorded or hindi mga naka-registered na meron po silang porsyento na 1.9. So almost konti na lang po dun sa Muslim. And ang Hindus po ay 1.2. So marami. Ang Buddhist po ay 0.3 and other religious ay 0.2. At meron din po tinatawag dito Jews na 0.01. So, the number of Christian rose by 122 million, reaching to 2.3 billion. From 2010, okay, tingnan po natin to 2020. From 120 to almost million, grabe po yung 10 years na changes. Okay, naging 2.3 billion naman po. Okay, ang Muslim daw po wag po kayo ma-confuse, no? Christian is the biggest or largest religious group in the world. Okay? But Muslim is the fastest growing religious group in the world. So, do not be confused. Okay? The largest religious group is Christian, but the fastest growing religious group between 2010 to 2020 is still Muslim. So, masakit man isipin na ang Muslim po ay hindi na natin nakikita masyadong nag-evangelize. Sabagay, sa panahon ngayon, sumasabay na sila. Meron na rin silang mga online evangelism. Sharing, okay? Mga public, unlike before, no? Para na rin po silang katulad natin na kahit saan nakikita natin sila nag-share. Pero nakakamangha lang sila sapagkat sila po ay yung fastest growing religious group. Tingnan po natin yung datos. Noong 2010, okay, ay meron po silang 23.9%. Tumaas po sila ng almost 2%, naging 25.6% 2020. Okay, so plus 1.8 daw po ito. Plus 1.8. At ang religious unaffiliated naman, okay, ay 23.3. Tumaas din po ng isa almost 0.1 or 0.9, 24.2. So, tingnan na po natin yung Christian. From 2010 to 2020, decline po, negative po yung Christian. So, when it comes to additional members or growing. Tingnan po natin yung datos, no? Christian from 30.6 to 26.8.
Ano po ang nangyari? Negative 1.8 tayo. Nakakalungkot isipin na from 2010 to 2020, decline po ang numbers ng Christianity. Siguro hindi natin alam kung ito po ay may kinalaman sa pag-i-evangelize ng bawat simbahan or sa pag-share ng bawat Christian. Samantalang yung mandato po ay ibinigay sa atin to go and make disciple according to Matthew. So, pero makikita po natin sa datos, from 2010 to 2020, Christian are declined. Okay? From 30.6%, 2010, naging 28.8%. Negative po tayo ng 1.8. Samantalang ang Muslim ay plus 1.8. So, doon po tayo natalo. Kaya makikita po natin bakit pinag-aaralan po natin yung cults and occults. Mas marami pa po, mas masasipag pa po, mas magaling pa mag-invite, mas magaling pa mag-evangelize yung hindi naman talaga totoo na mananampalataya. Yung sinasabi nga nating mga cults or mga antichrist, sila pa yung nag-i-increase in number. So this is a wake-up call to every one of us, students. And we are great dahil nag-enroll kayo ng Bible School. Alam ko na bawat sa inyo ay tinawag ng Panginoon para i-expand, makibahagi sa expansion ng kaharian ng Diyos. Makikita po natin sa datos na negative po, decline po talaga ang pag-increase ng numbers ng Christianity. So, tingnan po naman natin yung nearly a quarter of the world population is religiously unaffiliated. Yung mga unaffiliated naman po, lumawak din. So, yung Christian ay 28.8%. Okay, yung Muslim po ay 25.6%. Tingnan po natin yung mga religious unaffiliated. So, ibig sabihin, meron pong mga religious na kasama natin, nakakasalumuhan natin, na nag-i-increase din po yung number. Siguro hindi sila naka-registered or hindi sila masyadong kilala. So, napakarami po din pala. So, hindi po natin ito masyadong pagfofokusan ng pansin. Okay? Pero ang pinapakita po lang natin dito, yung datos na kung saan ay kung nag-i-increase po yung mga ibang religious group, remember this one. Itong 28.8% Christian ay kasama po dyan yung Catholic. Majority po is Catholic. Kasama po din yan yung Protestant. Kasama din po din yung Pentecostal. Kasama po dyan yung iba't ibang religion all over the world na dinideclare as a Christian. So, paghahati-hatian pa natin yon. So, ang porsyento na lang talaga yung tinatawag nating biblical Christian or Orthodox Christian, grabe, ay nasa 0.3 or 0.2 or mas mababa pa. Ganun po tayo kaunti, ganun po tayo kaliit. Majority po yung tinutukoy ditong Christian ay Catholic. Nakakalungkot isipin, no? Na napakaliit po ng numbers natin comparing sa ibang religious group. So, ang major Christian tradition po in percentage ay Catholic. Tingnan po natin, no? Yung Catholic po ay may 50.1%. Tinitan po natin porsyento. And yung other Christian po naman, tingnan po natin yung Protestant ay 36.6%. At yung other Christian, tingnan po natin, napakaliit, 1.3%. At yung tinatawag pong Orthodox Christian ay 11.9%. So, kung sabihin po natin doon sa other Christian, 1.3%, di na pa natin alam kung sino-sino itong mga religious group na to. Hati-hati pa tayo dyan. Ilang porsyento na lang po tayo. So, baka 0 point something. Napakaliit po talaga. No? Ibig sabihin, napakalaki po ng trabaho nating mga Kristiyano. Napakalaki po ng gampanin natin. This is the wake-up call in the beginning, once again, to be, alam niyo po yun, magkusa, may initiative para i-share ang gospel ng Panginoon. So, ito po yung dahilan kung ba tayo nag-aaral. Para makita natin ang datos ng Christianity, ano po ba yung magiging parte nating lahat. So, the 10 countries with the largest number of Christian, dito rin po yung datos. Ang number 1 po dyan, United States. Dati po ay Europa.
Ngayon po naman ay United States. So may 9.5%, okay, ng population po nila. Kung ang population po ng United States ay 246,780,000, okay, ang 79.5% daw po doon ay Christian. Okay, so and then yung Brazil po ay pumapangalawa. May 90% ng kanyang population. Nakakatuwa naman. So, sa Brazil, 90.2% ng population po nila ay Christian. Again, majority dito po siguro sa kanila ay Catholic. Kahit naman po sa ang bansa, Catholic yung majority. And then, Mexico is 95.0%. Wow, ang taas po ng Christianity sa kanila. Hopefully po, malaki po yung porsyento ng tinatawag nating mga biblical Christian or talagang totoong Christian, totoong tagasunod ni Kristo. Totoo talagang nandun sa kaliwanagan. Okay? And Russia po ay meron 73.6% ang Christianity. Okay? Doon sa population po nila to, no? Kung 100% population, nasa ganun po, 73.6%. Ito po yung Philippines, nakakatuwa man tingnan po ang Pilipinas. Nakakagalak man tingnan. Na meron po tayong 93.1% Christian, okay, percentage sa population po natin sa Pilipinas. Ibig sabihin, the rest ay iba-iba na pong religion doon. So, pero doon po sa Christian, 93.1%, again, majority po, 50% doon ay Catholic. Okay, and the other percent po doon yung pinaghati-hatian pa natin. So, siguro yung 7% doon ay hindi yung mga unrecorded. So, mataas din po yung Christianity. Kaya lang, kung titingnan natin yung tulad natin, okay, na nagsisikap na sumunod sa Panginoon at sinasabi natin tayo yung nasa tama, tayo yung nasa tamang pagsunod sa Panginoon, napakaliit po ng porsyento. Napakaliit ng porsyento. So, ibig sabihin, panglima po sa buong mundo, ang Pilipinas na may pinakamalaking porsyento ng Christianity. Okay? Percentage of population that is Christian. So, kung 100%, again, nasa 93.1%. So, 6.9 lang percent yung mga hindi Christian doon. Okay? So, hindi na po natin isa-isahin yan. Tingnan nyo na lang po sa datos. At ang pinakamababa po na nandyan ay ang China. Grabe po yung China. Tingnan nyo po yung Christianity sa China. 5.0%. Ganyan po kababa yung porsyento ng Christianity sa China. At yung 5.0% na yan ay hati-hati pa yan. Majority dyan ay Catholic. Maybe. We don't know. Okay? So, if we could research their religious status. At ang pangalawa po sa pinakamababa ay ang, yun lang po pala, China. Okay? So, napakaliit po ng porsyento ng, doon sa top 10 countries. Okay? Largest numbers of Christian. So, napasama pa rin sila doon. Ibig sabihin, ang ibang talagang bansa ay hindi talaga ganon karaming Christian. So, tingnan po natin sa Pilipinas, our very own country. So, the official 2024 census population declared in July 2025. Ibig sabihin, census po ito noong 2024, pero dineklara po ito noong July 2025, ay roughly, meron po tayong 112.7 million population sa Pilipinas. Okay? Or isasama po natin yung unrecorded, ay nagre-range daw po ito ng 116.8 million population. Okay? Sa Pilipinas po meron tayo. At ang top 3 religious in the Philippines ay Catholic, na meron pong sa Pilipinas na po ito, 78.8%. So, Catholic. At pangalawa po is Islam. Alam naman po natin, meron po tayong area, especially sa Mindanao. So, pumapangalawa po ang Islam na 6.4%.
So malaki po talaga yung porsyento ng Catholicism. At ang pangatlo po, ito yung tinatawag na other religion. Kasama po tayo doon sa pangatlo. So 78.8%, 6.4% ang Islam. Ilan na lang po yung matitira doon. So wala na pong 20%. So hati-hati pa tayo dyan. At ang sabi po dyan, mayroon pang 2.6% ay Iglesia ni Cristo. So, parang mas marami po yung number ng Iglesia ni Cristo sa atin. So, napakarami po. So, ito po ay 86% na lahat. Yung Catholic, Islam, at the same time, yun pong Iglesia ni Cristo. Yung other religion po, doon po tayo kasama. Hati-hatiin pa natin po yun. Meron doon Sabadista, meron doon pong evangelical, baptist, meron po doon mga Presbyterian, lahat sama-sama na po tayo doon sa tinatawag doon na other religion na napakaliit ng porsyento. So, sobrang liit po ng Christianity sa Pilipinas. Okay? Hindi man lang po tayo pumangalwa o pumangatlo or kahit pa anong porsyento, sobrang liit ng Christianity sa Pilipinas. That's why we really need to be passionate, okay? To share the Word of God to our family, to our friends, to our neighbor, as Christian, as chosen by God. So, ganun po kaliit. At just to make it clear, no, and kasama na rin po ito sa ating knowledge, na ang top three world religious group, yung largest religious group in the world is Christianity, pangalawa po Islam, pangatlo po is Buddhism. Sa buong mundo po yan. Ano po? So, Christianity, Islam, and Buddhism. While the Philippines is Catholicism, pangalawa po ay Islam, at yung tinatawag po nating other religion. So, ito po ay datos mula noong 2025. Okay? July 2025 declared, pero ito po ay census nung nakaraan pong taon o 2024. So, nakakalungkot man isipin, mga kapatid, na ito pong datos na to ay nagpapakita kung gaano tayo kukunti. Kung gaano po napakababa ng percentage nating mga followers si Christ comparing to other religions. Actually, naungusan po tayo at mas nakikita po yung datos ng Iglesia ng Cristo. No, masakit man isipin, pero ito po'y hamon sa atin na mas marami pa pong mga cults, religious group in the Philippines na nag-i-increase in number. So tayo po'y masyado nang nagiging hayahay. So, student, you are blessed because you are now studying bagaman online class, pero naniniwala ako na kayo po ay mga tinawag ni Kristo. Maging kabahagi ng kaharian ni Kristo. So, seryosohin po natin ang ating pag-aaral. Seryosohin po natin ang ating pagkaunawa, unawa sa salita ng Diyos. At tingnan po natin ang mga ating kapaligiran, ang datos ng Christianity. At tayo po'y mahahabag na napakarami palang tao na pwedeng share natin. Pero wala tayong ginagawa. So, next week, next week, mga kapatid, atin na pong pag-uusapan at iisa-isahin natin. Magni-names po tayo ng religious group. We will select from the world na group na bakit sila natawag na kasama sila doon sa cults and occults. No? And of course, syempre sa Pilipinas, dito po tayo start from next week, mag-start na po tayo na magpag-aaral ng mga religious group na masasabi po natin kabahagi sila o kabilang sila doon sa cults and occults. Okay? So, do not forget the meaning. Always review about the cults and occults definition. Okay? So, para po natin ma-identify sila, i-identify natin ba't sila napasama doon sa cults group and sa occults group. Okay? So, by next week, maybe we will discuss about 3 religious group. Okay? Na pag-usapan po natin as part of occults, okay? So, meron po akong binigay kay Sir Vincent na
na reading books about sa cults. At yan po ay basahin ninyo. Yan po ay survey ng Church of God or COG Cavite ng kanilang mga research group. Okay? Bagaman yan po ay hindi na masyadong latest. Pero basahin niyo po yon at nandun po yung datos ng mga nakita nila ng mga group in the Philippines na mga kasama sa cults. Okay? So reading book po ninyo yan for your advanced study. And your assignment, okay? Your assignment for next week ay 3 religious group. Give, okay, 3 religious group. Okay. From the Philippines, na alam po nating kasama sa cults. So number 1, pag-aralan po natin ay yung Iglesia ni Cristo or INC. This is your advanced assignment. And then, yung pong Seventh-day Adventists and Mormons. So, mag-aral po kayo in advance. Pag-aralan po ninyo. Bakit po napasama? Check the background, their beliefs. Okay? Bakit po sila nasabi at napasama according to dun sa Church of God survey. Yung kanilang mga researcher, nakasama po itong 3 na to sa mga cults in the Philippines. So we will start to names and to identify those cults in the Philippines and even in the world. Okay, so by next week, so we will study about the INC and at the same time, Seventh-day Adventists and Mormons. But you have to do advanced study about these religions. So mabuhay ang bawat isa. God bless. Enjoy po natin yung ating pag-aaral and see you next week.